nowhere in your rules na isa-cite mo in contempt yung resource person mo for simply writing COA o requesting COA, anong tawag nito, nagpadala ka ng sulat. Wala naman, wala yan sa rules ng House eh. Pagkatapos, ngayon, talagang pinag-isipan ko ito, Admar Jason, ano? Bakit mainit ang dugo? Mainit ba ang dugo o ano ang motibo? Matunog ang ingay sa House of Representatives sa mga kwentuhan nila, pati sa mga staff na nakakausap natin, na merong pabuya sa sino mang congressman na makakapagpa-contempt sa mga tauhan ni Vice President Sara. Kumbaga parang clickbait, no? At kapag ka nagawa nila yan, meron silang pabuya na 1 milyon. Mga batang inabuso ni Francisca, ni Franz Castro, ay mga tagabawa, mga bagubo. Po yung nung madakip, no, ng mga pulis, yan sila Franz Castro at si Saturo Campo, naharang sila dahil nagreklamo po yung mga magulang nitong mga minor de edad na tagabawa at sinampahan nga ho ng kasong human trafficking and child abuse dyan sa Regional Trial Court of Tagum City ang kinatawan ng ACT teachers o ACT teachers party list. Tiyak, may ribbon cutting na naman si Mr. Marcos. Pero yung sabihin mo na bago, mukhang, ewan ko kung namamalikmata ako pero wala akong alam, no? Ako'y isang research-oriented guy pero I have yet to find out kung meron ba silang napasimulan na bill na pagtatayo ng ng bagong proyekto, no? Isang taga Mindanao, nung masasabi mo na minsan ay pinangarap at kumbaga lumiwanag yung pangarap ng mga taga Mindanao na magkaroon ng magandang transportation system, lalo na sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero ito'y unti-unting naglaho. Di ko lang alam kung unti-unti ba o naglaho na talaga. Ako ayoko sanang isipin na naglaho, no? Pero kung talagang ikaw ay alam mo yung kalakaran sa mga internationally funded projects, malabo pa sa burak ng lubluban ng kalabaw na matutuloy yan. Gawa ng ang sistema kasi, bago ka bigyan ng bansa na nagpapautang sa iyo o nagbibigay ng grant o ng pautang, ay kinakailangan meron tinatawag na counterpart fund, no, mula sa host country. Pagka walang ganyang pondo, hindi sila maglalabas. So in the absence of any appropriations dyan sa gobyerno o paglalaan, wala talaga tayong maasahan. Pero ang mga taga Mindanao ba tahimik lang at kumbaga dito sa mga ganap na ito hindi mawawala sa kanilang isipan kung sino man ang may gawa nito, bakit hindi natuloy? Kasi parang tinanggalan mo yung nandun na yung pag-asa lang, yung hope nila, tapos biglang nawala. Siyempre, sukal ang kalooban yan. Gawa ng, alam naman natin na ilang daang taon nang napabayaan at pinababayaan ng Mindanao, no? At nakatikim lang ito ng maganda-gandang mga pananaw sa buhay noong maupo nga si Presidente Rodrigo Duterte. Lamang ay meron kasing kaugalian ito si Mayor Duterte na inuuna muna yung pangangailangan ng ibang lugar at pinapahuli yung sa kanyang lugar, no? Hindi katulad ng mga ibang politiko na pagkaupo ang priority talaga yung kanilang kung saan sila nanggagaling, no? Sayang kasi parang binuhusan ng malamig na tubig yung mga, lalo na kami rito sa Davao region, ano? Kasi yung phase 1, gaya ng paliwanag noon nung Undersecretary pa for Railways si Cesar Chavez, na ngayon ay pinuno ng Philippine o ng Office of the Press o Philippine Presidential Communications,
ang unang-unang phase, no, yung phase 1 ng Mindanao Railway ay itong gagawin sana magmula Tagum City hanggang Digo City, no? Pero wala na yan. Noong pa man, ngayon nabuksan na nga yan, kaya dahil doon sa pinag-uusapan ng budget sa Senado, nabuksan ni Senator Pimentel. Pero even at the onset, no, ng pag-upo pa lang ni BBM, ni Bongbong Marcos bilang Pangulo, naging maliwanag na dahil kinancel lahat yung mga foreign funded ng China eh. So nung nangyari yon, alam na namin na talagang wala nang kapag-apag-asa as early as 3 years ago, no? So kumbaga parang binuksan mo uli yung sugat na sana nakakalimutan na, pero ngayon bubuhay mo na naman. At higit pa riyan, mas lalong galit ngayon yung mga taga Mindanao, especially yung mga Mindanao Highlanders, yung mga IPs, dahil dito sa pinakahuling pangyayari ng isang butihing abogado na galing sa kanilang hanay, isang IP lawyer, si Attorney Zulica Lopez na taga Baguio District, no? Dito sa Davao City, Mindanao, ay pinakulong ng House of Representatives. Kaya lalo pa, no? So andyan na yung issue ng mass transport, tapos dadagdagan mo pa na wala namang ginawang kabulastugan sa mga mambabatas, bigla ipakukulong nitong kinatawan ng Alliance of Communist Teachers, concerned teachers, no? So talagang masama ang loob ng Mindanao ngayon, lalo na ng Davao. Opo, at kumbaga sa buong Pilipinas na rin siguro ito, Sir Jay, kasi ang mga walang bago eh. Di ko lang alam kung meron bang bago doon sa nakalipas na build, kung meron bang naidagdag doon. Kasi dati kung maalala ko, talagang sunod-sunod, maraming mga inauguration, maraming mga ano talaga ang nakalipas na administrasyon. At alam naman natin, once na mayroong mga construction, ay malaking tulong ito sa ating mga kababayan instantly. And pag natapos ito, mayroong long-term na tulong ito sa ating mga kababayan. Malaking kaaluan. Halimbawa na lang yan sa Manila, yung Skyway, no? Yung phase 3 na yan. Maraming ginawa at marami naman ang ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Mga ginagawa nilang ka-ribbon cutting ang nangyayari. Yung mga nasimulan at halos patapos na mga proyekto ng gobyerno noon under the patnubay ni Mr. Duterte ay patapos na lahat eh. Yung katatapos lang ng Panguil Bay Bridge, no, dito sa pagitan ng Lanao del Norte at saka ng Misamis Occidental, nagkaroon na ng ribbon cutting diyan ni BBM. Tapos yung LRT1 na akala ng iba talagang hindi na matutuloy dahil namatay na yung sabing magpapasagasa, hindi pa rin natuloy. Mabuti lang itinuloy ni President Duterte at ngayon pinasinayaan na ribbon cutting as usual ni President Marcos Jr. So marami pa yung mga i-ribbon cutting nila, I am sure. Hopefully pag natapos hanggang next year itong tulay sa nag-uugnay sa Samal Island at saka sa Davao City, tiyak may ribbon cutting na naman si Mr. Marcos. Pero yung sabihin mo na bago, mukhang ewan ko kung namamalik mata ako pero wala akong alam, no? Ako isang research-oriented guy pero I have yet to find out kung meron ba silang napasimulan na na pagtatayo ng bagong proyekto, no? Ang mga nangyari yung mga pagbebenta at saka pagpapaarkila. Yan. Nagawa yan. Halimbawa yung sa airport natin dahil hindi nila kayang patakbuhin, ayun, pinaarkila na lang ng maraming taon sa San Miguel Group of Companies, no? Sila ngayon nagpapatakbo diyan sa paliparang pandaigdig ng ating bansa diyan sa Maynila at Pasay at Parañaque.
Buti pa si Pastor Apollo C. Kibuloy talagang hindi pa nga nakakaupo pero meron ng malinaw na plano. In fact, even before pa, no, hindi pa naghain, years ago pa, talagang name-mention na niya na dapat magkaroon ng pagdudugtong sa lahat po ng mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao kahit na tayo ay kapuluan. Kasi isang maliit na bansa lang tayo eh. Nagawa nga ito sa Correct. ibang mga bansa na mga malalaki. Mas maganda itong kasi malaking tulong ito lalo na sa pagpapalago ng ekonomiya sa mga rural area at hindi na lagi dito na lang sa Metro Manila, sa mga malalaking syudad, nagsisiksika na tayo. Sa pamamagitan nito, at least doon, hindi na sila luluwas pa at hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay kokonekta. Yan ang plano ni Pastor. Mas may malinaw pa nga na plano eh. Alam mo, wala naman talagang imposible kung talagang gagawin eh. Sino bang mag-aakala na anong tawag nito, magkakaroon ng yung mga ginawa ni ng administrasyon ng gobyerno, no? Sa panahon ni Mr. Duterte. Kasi palagi nating naririnig sa mga opisyal ng gobyerno noon at hanggang ngayon, maliban dun sa 6 years nga ni Mr. Duterte, na kaya hindi nagagawa dahil walang pera. Yung pala, ang daming pera ng gobyerno. Nilulustay lang, no? Kapareho niyan, dapat kung ginastos lang yung kanilang binulsa, yung kanilang pinamigay kuno na ayuda na more than 500 billion at saka yung ginastos sa flood control project na almost 800 billion, alam mo kung talagang nilaan yan sa Mindanao Railway Project, tapos na. By this time, tapos na dapat yung mga Pura Carrel, no? Yung railways. Kaso, iba ang sense of priority. Ang priority ng gobyernong ito, masira yung dangal ni Inday Sara Duterte at saka ni Rodrigo Duterte at ni Pastor Kibuloy. Yun ang naging priority nila eh. Di ba? Wala silang, tingnan mo, ilang araw na, ilang buwan na walang ginawa ang House of Representatives kundi yung tinatawag nilang pag-hearing. Nakakalabing-4 na yata sila dyan sa quadruple committee na sinasabi nila in aid of legislation. Kahit na saliksikin mo, wala ni isang panukalang batas na tumutugma dyan sa kanilang ginagawang public hearing. So, unfortunately, mabuti na lang, mag-i-election na ngayon. Ngayon, nasa sa tao yan kung ibabalik pa natin itong mga animal na congressman na ito ibabasura na natin sila, no? Kasi wala talaga silang plano eh. Ito nga, ako natutuwa. Nabanggit mo si Pastor Kibuloy. Isa sa mga nabasa ko na unang priority rin niya ay yung maalis na yung bagamat medyo mabigat. Dahil siyempre aangal yung ibang mambabatas pero kinakailangan kung kinakailangan mag-alsa ang mga tao at ipaalam kung sino-sino itong mga mambabatas na tutol, yung pag-aalis ng Concurrent Resolution number 10. Yung bang pag ginastos nila, sinesertify lang nila na, oo, ginastos ko yan, pero wala resibo. Hindi napapayagan yan kung ang masusunod ay yung panukala ni Pastor Apollo Kibuloy kung sakaling siya po ay maupo bilang isang mambabata sa mataas na kapulungan. Yun ang unang-una nakatawag ng pansin sa akin na Admar. Dugtong ko lang kasi para mapatuloy itong mga proyekto na ito, yung tagas sa tubo ng pera ng taong bayan dahil sa korupsyon, dapat mahinto talaga yan eh. Dapat zero corruption at kabilang yan sa isusulong talaga ni Pastor. Correct. Kasi nandyan na yung pondo, nagawa nga niya sa KOJC na walang pondo, na kagaya ng pondo ng isang bansa, how much more nga, ito trilyon-trilyong piso ang inilalaang pondo. Nagbenta na nga tayo ng nagbenta na ng gold. 'Di ba? Bagamat nasa 59 pesos na ngayon yung isang dolyar, di ko lang alam anong epekto ng pagbebenta ng gold. 'Di ba? Meron pang doon galing sa PhilHealth, sobra. 90 billion pesos din yun at meron pang mga isiningit na 500 billion din yun na mga sa budget natin. So andun yung pera pero yung May mga pera, infra actually. wala. Oo. Kaya lang, hindi na
hindi na ipaglalaan doon sa tama. Ngayon, yung sinabi nila, inilaan nila sa flood control, ngayon malinaw, wala naman pala talaga. Talagang hindi malaman kung lokohan ito o ano. Anyways, nandiyan na yan, kinakailangan talagang magkaroon ng paglilinis. Talagang totoo ka, kung may zero corruption, ang daming magagawa. Dahil yun na lang maiksing panahon na 6 na taon na naampat yung corruption, hindi man nawala lahat. Napakarami na napagawa. Mga paliparan, airport, seaport, kalsada, widening, mga tulay na bago, mga bagong kalsada. Pupwede talaga eh. Dahil tingnan mo yung kanilang pinag-uusapang budget ngayon, Admar, Jason, almost 7 trillion yan, kung di ako nagkakamali, no? Kung tama yung pag-aaral at hindi na bago, pero palagay ko, lumala pa eh. Nung nagkaroon kami ng matinding research dyan, way back in 2000 hanggang 2004, 4 na taong pag-aaral yun, 20% minimum ang napupunta sa corruption, sa pambansang gastusin. Can you imagine what is 20% of 7 trillion or 6 trillion pesos na pambansang gastusin? That's about what? 1 trillion mahigit napupunta sa corruption. Pag naalis mo yun, abay, ang daming magagawa talagang project. Yes, Sir Jay, si Jason po ni. Sir, Jason, yes. Yes, balikan ko lang itong nangyaring pagdinig kung saan po ay na-cite in contempt ang Chief of Staff ni VP Inday na si Attorney Lopez. Unsa may masulti nimo sir, murag dako daw insulto sa mga Pilipino na isang convicted na kriminal na nagkataon ay ngayon ay isang kongresista ang nakapag-cite in contempt sa isang ordinaryong empleyado ng gobyerno na ginagawa lang naman ang kanyang trabaho. Sabi nila, sir, only in the Philippines. Di ba, sinulat ko nga 2 days ago, baliktad na ang mundo ngayon. Yung mga rebelde na umuusig sa taga-gobyerno, at bukas makalawa, baka yung mga adik na ang muhuli ng mga pulis. Kasi tingnan mo sa mismong batas ng Kongreso, yung kanilang rules, House rules, wala akong makitang violations to merit a contempt, no? Para dito kay Attorney Lopez. Tingnan mo sumunod naman siya doon sa sabina, no? Sinabina siya, dumating siya. Nagpakita siya sa lupo, no, sa committee. Pinagsumpa siya na magsabi ng katotohanan, nunumpa naman siya. Pagkatapos lahat ng tanong naman sa kanya, sinagot niya ng maayos, malumanay, no? At pagkatapos, wala naman siyang hindi dinalang iniutos. Sabi niya, mga dokumento, dinala naman niya lahat. Tapos, kung sabihin mong sa pagsagot, magaling siya sumagot. No? Magaling na abogado eh. Magaling sumagot, malinaw, magalang, wala naman siyang binastos. Tapos pagka may mga nag-a-apologize siya, humingi siya ng dispensa, wala naman siyang ginawang panggugulo, no? Hindi naman siya nagwala, katulad ni Ka-Eric na may pasigaw-sigaw. Wala siyang ginagawang ganun, no? Ngayon, kung pagbabasihan mo yung Section 11 na nakalagay, contempt, no? Ito yung rules ng House. Wala pong violations. Ang naging violation lang, ako sa tingin ko, ito ang unang-unang kasalanan niya, mas maganda siya kaysa kay Franz Castro. No? Mas bata siya. Mas matalino siya kaysa kay dun sa nagtatanong. No? Hindi siya iniinsulto kita, Miss Castro, no? Kasi wala po eh. Nowhere in your rules na isa-cite mo in contempt yung resource person mo for simply writing COA o requesting COA, anong tawag nito, nagpadala ka ng sulat. Wala yan sa rules ng House eh. Pagkatapos, ngayon, talagang pinag-isipan ko ito, Admar Jason, bakit mainit ang dugo? Mainit ba ang dugo o ano ang motibo?
matunog ang ingay sa House of Representatives sa mga kwentuhan nila, pati sa mga staff na nakakausap natin, na merong pabuya sa sino mang congressman na makakapagpa-contempt sa mga tauhan ni Vice President Sara, kumbaga parang clickbait, no? At kapag ka nagawa nila yan, meron silang pabuya na 1 milyon. Kaya ang biro ko nga kanina, doon sa mga postings ko, ay, oy, Iska, magpakanton ka naman, ha? Para mabawas-bawasan 1 milyon mo, no? Kasi yun ang kwento eh. I do not know kung katotohanan yan, pero kung panunuorin mo, Jason, yung reaction niya pagkatapos ng session, talagang nagdulokso sa tuwa si Representative Castro nang mapakontempt niya. At ito namang mga congressman na kasama dyan sa lupo, no? Na dapat ay may mga utak sana at may pinag-aralan, eh wala man lang nag-object doon sa recommendation to cite her in contempt. No? Because certainly, I will not be surprised kung isang araw, bukas, Biyernes bukas, baka maglabas ng injunction ng Supreme Court or ang Court of Appeals. Dahil ito'y perfect example ng abuso. Abuso ng Kongreso sa paggamit ng contempt power. No? And it should not be allowed, no? Yun nga, ironic na yung nagpa-contempt, yung nagpakulong, eh dapat nakakulong. Kaya lang, sa ilalim ng ating umiiral na batas, kahit na convicted ka, kapag ka ikaw ay nag-file ng appeal, no, for review sa iyong desisyon doon sa conviction ng lower court, which is the Regional Trial Court of Tagum, doon sa kaso niyang human trafficking and child abuse, na may parusang, mabigat yung parusa ron, ha? Ang alam ko, hindi maiksing pagkakakulong. Kaya silang dalawa ni Satu Casator ay nag-appeal, no? Kaya marami nagtatanong, bakit nandiyan pa yan? Ay kasi nakapiyansa siya. Nakapagpiyansa siya para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Pero siya po ay convicted ng kriminal dyan sa Regional Trial Court ng Tagum City. So para at least po masagot yung tanong, ano? Bakit si Castro ay nandyan pa, no? Pag-alagala pa dyan sa House of Representatives samantalang may conviction na siya. So, at ang inabuso po nitong kabataan ay mga taga-bawa, no? Mga bagubo, mga natibo dyan po sa Davao Region. At baka hindi rin alam, kaya nagngingit-git, nagpupuyo sa galit ang mga miyembro ng Mindanao Highlanders Association, no? Na mga Manobo, Bagubo, Blaan, Kaulo, Mandaya, Mansaka, sapagkat si attorney, doon sa mga hindi nakakakilala, si attorney Zulaika Lopez ay isa pong pure-blooded na klata taga-bawa. Yung mga batang inabuso ni Franz Castro ay mga taga-bawa, mga bagubo, no? Si attorney Zulaika Lopez ay isa pong anak ng kinikilalang haligi ng tribong taga-bawa, klata, Manubo dito po sa Davao, Bulubundukin ng Davao. At isa pong magaling na abogado, anak po siya ni Judge Jose Lopez at pamangkin ng dating mayor ng Davao City, si Brad Elias Lopez. Mga fraternity brothers ko po itong magkapatid na ito. Kaya hindi po anong tawag nito, hindi kasama kami doon sa Alpha Pi Sigma na medyo sama-sama ng loob namin dito sa pangyayaring ito because this is too much of an abuse, no? Sobrang abuso ito. Ayan, yung pinapanood ng ating mga kababayan, yan po yung nung madakip, no? Ng mga pulis, yan sila Franz Castro at si Saturo Campo, naharang sila dahil nagreklamo po yung mga magulang
nitong mga minor de edad na taga-Bawa at sinampahan nga ho ng kasong human trafficking and child abuse dyan sa Regional Trial Court of Tagum City ang kinatawan ng ACT Teachers o ACT Teachers Party List at saka yung Bayan Muna Party List na si Saturo Campo. Ah, ngayon, ito maganda ito eh. Marami akong nakausap kanina ng mga natibo rito sa amin kasi maraming natibo dito sa akin kinalalagyan. Talagang pinag-uusapan po ito. Katunayan, naghahanda sila na sabi nila, Bapa J, sabi nila, Tiyo, sabi nila, alam, ganyan magsalita yung mga natibo eh. Pagkatapos ng June 30, hindi na po congressman yan. Civilian na yan. Yun ang panahon na para pareho na tayong civilian. Kami naman saka na kami gagalaw. Kasi alam mo, hindi pinalalampas yung ganyang kalapastanganan, no, ng ating mga katutubo. Kasi masyadong grabe na yung abusong yan. Walang kasalanan eh. Alam mo kung ito nagwala lang, hindi niya tinupad yung mga requirements ng ng Kongreso, they have reasons to cite her in contempt. Pero mismong rules nila, inisa-isa namin yan na tiningnan ni Atty. Cesar Europa, ni Atty. Jik-Jik, yung kanilang mismong rules. Wala pong violation si Atty. Lopez. Dahil sa dahil sa kapritsyo ng mga congressman, lalo na itong si Franz Castro, na anong tawag ito, napag-utusan siguro, no? Kasi kung may matinong kaisipan to, hindi niya gagawin yun eh. At saka yun nga, siguro dahil sa may pabuya ng milyon na sinasabi, sa sino mang makakapag-contempt, para mabilanggo, para nang sa ganoon mapilitan dumating si Sara dyan sa House of Representatives. I hope hindi po totoo yan dahil ang sama ho niyan. Ito isang mitya ito eh. Ako hindi magtataka kung itong pangyayaring ito ay maging sanhi ng isang hindi magandang pangyayari sa kasaysayan ng politika sa ating bansa. Sir Jay, sinabi rin ni Vice President Sara Duterte na itong mga hearing, hindi niya alam kung ano ba talaga ang sinusunod na mga rules dito. Kasi sabi ni VP Inday, parang wala ng mga rules na sinusunod itong mga kongresista. At, paano sila magkakaroon ng rules, Jason? Tingnan mo, halimbawa, sa Committee on Dangerous Drugs. O, di ba, pinag-uusapan nila drugs. Tapos yung chairman, nasasangkot doon sa malaking drug haul dyan sa Liluan Seaport, sa pier. Na sinasabi ng mga may kapangyarihan ang nahuling sasakyan ay di umano dahil hindi nila nilalabas yung certificate of registration. Sabi, ito'y pag-aari mismo ng chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, si Ace Barbers. So, asa ng moral ascendancy mo? O anong rules? O di dapat siya ang biniimbestigahan. O tsaka yung kapatid niya na sinasabing kasama dyan sa negosyo ng dangerous drugs dyan sa Caraga region. Sir Jay, kagaya ng sinabi mo kanina, ay parang ginagawa lang nila ito at isinight in contempt nila si Atty. Lopez para mapilitan si Vice President Sara Duterte na siya mismo ang pumunta doon sa pagdinig. At para siya ang... Wala na silang rason papuntahin eh. Number one, nagpunta na yung si Vice President. Umupo siya rin, pagkatagal-tagal, wala naman silang tinanong. Oo. O kasi wala silang itatanong talaga eh. Kasi nga, anong tawag nito? Subukan nila. Ako nga, sabi ko nga, wag nilang kasi maalala natin si Fernando Po Jr. pagkaganyan eh, kapag puno na ang salop. Ako, ayaw ko mag-isip ng hindi maganda, pero itong ginagawa nila, abuso na ito. Para pa naging Pilipino tayo, no? What are we as Filipinos? For nothing? Na ganyan, babalahurain ka ng isang criminally convicted? Pero sa mga press conference
Sir Jay, palaging iniulit ni Vice President Sara Duterte na itong mga hearing na ginagawa ng mga kongresista ay wala itong ibang motibo, kundi ay ang atakihin lang. Siraan lang sila. Oo, siraan lang ang mga ang mga Duterte, at isa rin sa binanggit ni Vice President Sara Duterte dahil gusto po talaga ng House Speaker na pagdating sa 2028 ay siya ay maging pangulo. Uy, nabanggit mo yan. Congratulations pala kay Speaker Romualdez, ha? Nagbubunga na yung kanyang punyagi na siraan si Duterte, si Presidente Duterte, si Vice President Duterte, at mamigay ng mga ayuda. Imagine mo, from 0.6 at 0.8 na rating niya sa pagiging presidente, doon sa acceptability, no? Ba ngayon, at least naka 1% na siya. Naka 1% na siya. After 3 years. Anak ng tokwa, oh. Kagaling na ba, speaker yan? Gumastos ng 500 billion pagkatapos hanggang ngayon lang naka 1% lang siya. Yung kalaban niya nasa 24%. Mabuti pa nga yung among others 18% eh. Speaking of budget, Sir Jay, si Ma'am Inday ay pinangangambahan pa na ang budget niya sa OVP ay mababawasan. Pero kung titingnan natin, kung pupunta siya on the ground, hindi basta-basta yung pag-welcome ng taong bayan sa kanya. Nakita mo ba? Ako naawa sa sa presidente. Ngayon lang ako nakakita. Hindi naman sa pangangantsaw, no? Ngayon lang ako nakakita ng presidente na dumalaw sa isang lugar, walang halos pumapansin. Presidente na yan, ha? Nakaupong presidente. Mas lalo naman siya, no? Mas lalo si speaker. Samantalang dumarating si Inday, walang pondo. Pero nauna yung ayuda. Very organized kasi yung Office of the Vice President, eh. Talagang akala mo nakakita ng anghel yung mga tao. No, talagang dinudumog eh. Anong magagawa mo? 3 taon mo nang dinudurog yung tao, dinudumog pa rin ng tao. Ng mamamayan. Wala ka talaga. Wala kang binatbat, no? Kahit na bumili ka pa ng jet araw-araw na bago, helicopter na bago-bago, no? Kahit na magdamag ka pa dyan sa Midas Hotel, no? Yan sa tapat ng NAIA 3 na uminom, sumugal, no? Tapos ang nagbabantay sa iyo, pulis pa ng substation ng Pasay. Wala talagang mangyayari. No? Ito, ngayon ko nang, sa tanda kong ito, Jason, ngayon lang ako nakakita ng pangyayari na the House of Representatives was dishonored, at nawala na respeto, disrespected by the people of the very republic, no? Wala nang wala nang kredibilidad lahat 'yan eh. Kawawa naman yung ibang matitinong congressman sa totoo lang. Kaso hindi naman sila yung nandoon ang nagbibida-bidaan. Sino bang mga nagbibida-bida? Ace Barbers. Tapos si Dong Gonzales na may kaso ring plunder at graft and corruption. Si JJ Suarez may kasong plunder at corruption. Si Paduano may kaso. Siya ang head ng Sparrow Unit ng Alex Bungkayo Brigade na pumatay ng 53 pulis. Murder. Si anong pangalan nito? Si Benny Abante. Ang dami may kaso rin. Si Kimbo. Lahat yan. Si Luistro. Si Kung Hum na nasa narcolist. Saan ka naman makakita? Anong moral ascendancy meron tong mga taong ito? Wala eh. Tapos nagmamagaling.